mahal ng Diyos yung pangkaraniwang tao at yung mga outcast, yung mga mabababa, mga hindi napapansin sa lipunan. Sa Lucas 2:8 hanggang 20, ito yung kwento ng mga pastol na bumisita kay Jesus, kay baby Jesus. Sa 8, ganitong nakalagay. Doon may mga pastol na nasa parang at nagbantay sa kanilang mga tupa ng gabay niyon. 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 12, ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13, biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan at sila'y nagpupuri sa Diyos at umawit. 14, papuri sa Diyos sa kaitarasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. 16, nagdali-dali silang pumunta roon at natagpuan nila si Maria at si Jose na naroon. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. 18, namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. 20, last verse, umalis ang mga pastol at nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ang kwento ay ganito. Isang araw, isang gabi pala, tahimik ang gabi, lalo na wala pang kuryente noon. Sigurado madilim. May mga pastol sa bukiran. Ang mga pastol, siya yung sa panahon na yon, siya yung pinakamababang uri ng trabaho. Kasi hindi mo kailangan ng skill eh. Hindi mo kailangan may pinag-aralan ka para maging, gusto mong maging pastol? O sige, bantayan mo yung mga tupa ko. Sabihin ng may-ari ng mga tupa, di ba? At may trabaho ka na. Kaya ang tingin nila sa mga pastol, mababang uri. Actually, para nga sa kanila, isang level na lang na mas mababa sila sa mga mayroong ketong. Ang pinakamababa, yung may ketong, di ba? Inaayawan ng mga tao yun. Sumunod, pastol. Kasi, tingin nila sa mga pastol, mga walang pinag-aralan, hindi nag-aral. Hindi rin sila pwedeng pumunta sa templo para mag-alay. Pero bagamat hindi sila po pwede pumunta sa templo, yung inaalagaan nila, yun yung inaalay. Di ba? Mga karnero. Yung yung batang tupa, yun yung inaalay sa templo. Pero hindi sila. Pwede yung inaalagaan nila pumunta sa templo bilang alay, pero sila, hindi pwede.
hindi sila pwedeng pumunta. At hindi rin sila pwedeng maging witness sa mga court nung unang panahon. Kasi nga, hindi marunong magsulat, hindi marunong walang pinag-aralan. Kaya hindi pwedeng kumuha ka ng testigo. Ang testigo mo sa usapang pera o ang testigo ko pastol, kukuha ka ng iba. Kasi tingin nila, pasensya na sa word ko, bobo. Diba? Walang pinag-aralan eh. Kaya, ang trabaho ng pastol, mag-alaga lang. Kadalasan, ang trabaho pa nila, dahil hindi sila nakakapunta sa templo, dahil 24 hours, diba? Hindi kagaya ngayon, meron ng 8 hours lang dapat ang trabaho eh. Nung panahon na yon, pag pastol ka, 24 hours ka nagtatrabaho, 7 days a week. Wala kang pahinga. Ang pahinga mo lang, sasweldohan ka, tapos trabaho ka ulit. At mababa yung sweldo nila. Diba? Kasi, wala silang day off. Ngayon lang naman nauso yung pag Sunday, day off eh. Diba? Noon wala. Kaya sila hindi nagpupunta sa templo. At ang tingin sa kanila ng mga Pharisees, walang alam sa Diyos. Diba? Hindi religyoso. Walang paniniwala sa Diyos. Hindi pwedeng pumunta ng templo. Tingin sa kanila, mababaho sila, outcast sila, walang pinag-aralan. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ang unang pinakamababa ay ang may leprosy. Ang sumunod, sila na. Diba? At isa pang kultura ng mga pastol nung unang panahon na yon, eto. Kaya sila nagbabantay kasi ang Jerusalem at ang Bethlehem magkatabi lang yan. 5 miles lang ang layo niyan. Pagka bumibili ang mayayaman ng iaalay na tupa, bibili saan? Sa may-ari ng mga tupa. Ang kakausapin, ayan o, pastol. Ang pastol, yung bibili, sasabihin, panganay ba yan? Kasi ang pwede lang ialay, yung panganay na tupa. Diba? Kaya, pag buntis ang isang tupa, babantayan ng pastol para manganak. Kasi kung dalawa anak yan, alam niya kung sino yung unang lumabas at sino yung pangalawa. At hindi pwede paghaluin yung panganay sa mga pangalawa, pangatlo, pang-apat, di ba? Kasi ang kinukuha lang ay kung naka-apat na panganak na. Kaya ang kinukuha, ang pastol, ang trabaho, yung karapat-dapat na ialay, babantayan niyang manganak yung buntis na tupa. At yun na nga yung kwento. Gabing-gabi nagbabantay sila. Malamig siguro. Siguro may apoy doon. Tahimik. Walang pangyayaring araw-araw naman. Ganun lang naman siya. Magbabantay sila kung merong lobong dumating. Tatabuyin nila. Diba? At yung may naliligaw na tupa, hahanapin nila. Isang araw, biglang may nagdiwanag. May lumabas na anghel. Natakot siyempre sila dahil biglang merong lumabas na anghel. Ba? Nagliwanag. Sabi nung anghel, huwag kayong matakot. May maganda akong balita sa inyo na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Namangha sila. At pagkatapos magsalita ng anghel, biglang lumabas napakaraming anghel. Kumanta. Luwalhati sa Diyos. Imagine ang unang audience ng mga anghel kumanta, pangkaraniwang taong pastol. Walang ticket. Di ba? Libre, concert. At narinig mo, hindi ang kumanta si Celine Dion o si Sharon Cuneta.
Kundi mas magaling pa kay Celine Dion at Sharon Cuneta o kay Gary Valenciano. Mga anghel. At hindi lang isa. Isang hukbo ng anghel. Imagine. Siguro tayo lahat ng balahibo nila. Kahit nga tayo ngayon. Diba? Kasi kumanta ng papuri sa Diyos. Namangha sila. Pagkatapos kumanta, biglang pumunta na sa langit. Kaya ang ginawa ng mga pastol, nag-usap-usap sila. Tara, punta tayo sa Bethlehem. Kasi ang sabi sa atin ng anghel, may ipinanganak na isang sanggol na siyang Misaya, ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya, dali-dali sila, iniwan nila yung kanilang binabantayan at pumunta sila sa Bethlehem. Pagdating nila sa Bethlehem, imagine ang Bethlehem, siyudad. Diba? Census noon, ang daming tao sa Bethlehem. Wala nga makakuhang kwarto si Maria at si Joseph Ibig sabihin, punong-puno ng tao ang Bethlehem. Hindi nila alam kung paano hanapin. Ang sabi lang sa kanila ng anghel, nakabalot ito sa sabsaban at nakabalot ito sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Siguro, dahil sinabi ng anghel, excited sila, nangatok sila ng mga bahay. May sabsaban ba kayo rito? Baka may pinanganak ba rito isang sanggol? Imagine yan Hinanap talaga nila para makita nila Baby Jesus. Then, pagdating nila, nakita nila. Diba? Nung nakita nila, tuwang-tuwa sila dahil nakita nila sino? Si Maria, si Joseph, at yung sanggol. Galak na galak sila. Kaya, sabi rito ay nang makita ng mga pastol, ang sanggol, isinaysay nila ang sinabi ng anghel. Namangha lahat na nakarinig. Siguro, ganito yung pagkakasabi nila. Alam mo, may nagpakita sa aming anghel. Sinabi sa amin, ipapanganak si Jesus dito. Nakabalot sa lampin na nakahiga sa sabsaban. At nakakita kami ng mga anghel na nag-aawitan. Diba? Kaya lahat ng nakarinig, namangha. Diba? Kaya si Maria naman, anong ginawa? Pinagbulay-bulayan ni Maria yung narinig nila doon sa mga mga pastol. Diba? Itinago niya sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan yung mga sinabi ng mga pastol. At galak na galak yung mga pastor na umalis. At pinabalita pa nila. Hindi rin nila natapos magmalita. Nabanggit doon sa 20. Umalis ang mga pastol, nagpupuri sa Diyos at ipinahayag ang kadakilaan sa lahat ng kanilang narinig. Ang kadakilaan dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi na diba? Pinamalita nila. Imagine yun hindi sila pwedeng pumunta ng templo, pero ang Diyos inalaw sila pumunta kay Baby Jesus. Nagbantay sila sa tupa na papapanganak na yung panganay na ihahain. Nakita nila yung the Lamb of God. Diba? Hindi sila pwedeng maging witness sa korte. Diba? Ang mga pastor hindi pwedeng maging witness. Pero sila ang unang-unang witness ng Panginoong Jesus. Sanggol pa lang siya na ito yung Misaya. Diba? Yung pribilehiyo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi sila makapunta sa templo
Pero narinig nila ang boses ng mga anghel, kumakanta, umaawit. Mas maganda pa sa kinakanta sa loob ng templo. Diba? Hindi namimili ang Diyos ng tao na bibiyayaan, na bibigyan ng grasya. Diba? Kanina, parang sa panahon natin ngayon, kagaya ng mga pastol, kagaya ng driver, tagabukas ng pinto sa hotel, mga janitor sa mga kumpanya. Actually, dinadaan-daanan lang ng tao yun eh. Pero para sa Diyos, bawat isa sa kanila mahalaga. Diba? Sa mayaman, kagaya ng mga pantas, at sa mga pagkarinuang tao, pantay-pantay ang tingin ng Diyos. Diba? Nagbibigay ang Diyos ng kagalakan. Ano yung mga ginawa ng mga pastol? Unang-ulan, naniwala sila. Diba? Naniwala sila sa isip nila. Dahil sa nakita nila sa mga anghel. Nagalak yung puso nila sa nabalitaan nila sa anghel. At kumilos yung mga paa nila at kamay nila at hinanap nila yung bahay o yung pinanganakan ng Jesus. Diba? Kasi ang pananampalataya, hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso. Dapat laging may pagkilos. Diba? Merong isang legend na kwento, although wala ito sa Bible, pero isang sikat na legend na kwento, ganito yung kwento. After 40 years daw nang nangyari ito, nagtipon-tipon daw ang mga matatandang pastol na nakakita ng mga anghel. Kasama yung mga apunan nila. At kwento uli nila yung nakita nila. Nung kinikwento na ng mga pastol yung pangyayaring yun, sabi ng mga apo nila, doon sa isang pastol, Lolo, totoo ba yung kinikwento nila Lolo ganyan, na nakita raw niyo yung anghel? At yung mga anghel nag-awitan? Sabi naman nung Lolo, oo, nakita ko yun. Ang dami-daming anghel, ang gaganda ng boses, at nagliwanag ang buong paligid. Lolo, di nakita nyo si Baby Jesus. Ang ang sagot ng Lolo, pasensya na anak. Apo, pasensya na apo. Hindi ako sumama. Yung iba pumunta raw. Siya hindi niya, kaya hindi raw niya nakita. Diba? Ganon din yung pananampalataya. Pwedeng narinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo ang mga anghel, nadama mo yung, diba, yung ganda ng boses ng mga anghel, damang-dama mo, galak na galak ka, pero hindi mo hinanap ang Diyos. Kulang. Diba? Kailangan hindi lang sa ulo, hindi lang sa puso, kundi sa gawa rin. Ang pananampalataya laging may kalakip na gawa. Mabubuting gawa. Ilakad mo yung paa mo. Itulong mo yung kamay mo. Diba? Hindi mo nananampalataya ako. Nadadam ako. May pagmamahal ako. Ganon, di ba? Pero wala namang gawa. Kasi, ang tunay na pananampalataya, head, heart, gawin natin para yung H, hands. Para madaling matandaan. Head, heart, hands. Yun lang po.